Hello mga kabarbers, welcome back to our channel. For today's video ay meron lang akong gustong i-share sa inyo. Kung mapapansin nyo lang mga kabarbers, maikli na yung buhok ng aking customer ngayon. Kasi nga, kapapagupit niya pa lang at 2 araw pa lang yung nakakalipas. Kung mapapansin nyo, di naman talaga masyadong maayos yung pagkakagupit, hindi siya malinis. Kaya ngayon, i-repair ko na lang siya. So ngayon, titingnan natin yung before and after mamaya. At ang gagawin na lang natin dito mga kabarbers ay kailangan na lang natin itong linisin. Halos parang ganito pa rin yung dating niya. Kung gaano kataas, ganun pa rin yung gagawin natin. Kasi nga medyo kumapal na siya kasi 2 araw na. Pero pansin mo pa rin naman yung pagkakagupit. Talagang hindi talaga siya malinis. Disclaimer, hindi naman ako sa nagmamagaling. Pero para sa akin, kung ako talaga yung tatanungin, hindi siya pasado sa akin. Kasi nga hindi siya pulido, hindi siya malinis. Hindi naman sa minamaliit ko yung kakayahan ng gumupit sa kanya. Sana naman next time kapag nagupit sila, ayusin. Kasi alam ko naman na magiging malinis to kapag inayos nila kapag sineryoso nila, kapag pinulido nila, kapag ginusto talaga nila na ayusin. Kasi alam ko kasi yung kalakaran sa pagugupit lalo na pag nasa shop, yung iba talaga kasi nagmamadali kaya hindi nasusunod yung mga gusto ng customer. So ayun, ako naman hindi ko naman ginagawa yung kasi naaawa nga ako sa mga customer. Kaya nga gusto ko yung satisfied talaga sila pagkatapos ng gupit ko. Kasi nagbabayad naman sila ng maayos, di ba? Tsaka alam nyo ba mga kabarbers, kapag nasanay ka na kasi na malinis lagi yung gawa mo, parang sa mga susunod na gugupitan mo, hindi mo kayang bitawan kapag hindi pa talaga ayos. Alam ko, yung iba sa inyo dyan na experience na yung ganun, na hindi talaga nasusunod yung gusto nilang gupit. Lalo na sa mga barbershop, ang dami-daming barbershop na ganun. Ito na lang yung tip ko sa inyo mga kabarbers kapag magpapagupit kayo. Kailangan magdala na lang kayo ng picture para ipakita nyo sa barbero kung ano yung gusto nyong gupit. Or pag wala naman, kailangan i-explain nyo ng maayos sa barbero kung anong gusto nyong gupit. Huwag kayong mahihiya kasi magbabayad naman kayo, di ba? Huwag kayong mahiyang mag-explain sa barbero kung ano yung gustong gupit nyo. Ipaliwanag mo ng maayos para maging satisfied ka sa kalalabasan ng iyong gupit. At sa tagal ko na nga nagugupit sa barbershop, ang dami ko ng customer na nakikitang nahihiya sila mag-explain kung ano yung gustong gupit nila. At hinahayaan na lang nila yung barbero kung anong gustong gawin sa buhok nila. Tapos pag natapos na, pag nakauwi na sa bahay, doon na sila magreklamo. So wag ganun mga kabarbers. Yun lang yung tip ko sa inyo. Huwag kayong mahihiya. Kung hindi mo alam yung pangalan ng ipapagupit mo, yun nga yung sinasabi ko sa iyo, kailangan i-explain mo ng maayos kung ano yung gusto mong gupit. At balik na nga tayo dito mga kabarbers sa ating ginagawang pag-repair. So ayan, nakikita nyo yung before niya. Yan yung before. So pansinin nyo yung pagkakaiba sa ginawa natin ngayon. Ito yung before at ito naman yung after. So ayan na mga kabarbers, yung after, 'di ba? Swabe na, 'di ba? Napakalinis. Maliwanag, maliwalas, makinis. Pero yung ulo niya talaga medyo may mga poknat-poknat. So ayan, siguro dala ng kakulitan nung bata pa siya kaya ganun. Kung meron kayong gustong idagdag mga kabarbers, kung ano ba yung kulang or nakukulangan kayo sa aking ginawang pag-repair, pwede nyo naman i-comment. Walang problema yun sa akin kasi hindi naman tayo perfecto, di ba? May mga pagkakamali tayo at alam ko maraming magagaling magupit. At sana i-share nyo naman sa akin yung mga kaalaman nyo para naman madagdagan din yung kaalaman ko. So ayan, maraming salamat mga kabarbers. At kung bago ka lang dito at nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to click subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos ni upload ko. So ayan, maraming salamat.